Sa sandaling ito, habang ang mga mata ng mundo ay nakatuon sa mga nakasanayang larangan ng digmaan, isang mas malalim at mas mapanganib na bitak ang dahan-dahang bumibiyak sa pundasyon ng kaayusan sa gitnang silangan. Hindi na ito usapin lamang ng mga rocket na lumilipad sa himpapawid o mga tangke na gumugulong sa disyerto. Ang nasasaksihan natin ngayon ay ang sabay-sabay na pagguho ng awtoridad mula sa loob at ang agresibong pagbabago ng mga hangganan mula sa labas. Ang mga senyales ng pagsuko na lumilitaw mula sa ilang sentro ng kapangyarihan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi babala ng isang paparating na bagyo na may kakayahang yumanig sa buong estratehikong balanse ng globo. Ang mga rehimeng matagal nang namamayagpag sa pamamagitan ng bakal na kamay ay pumapasok na sa yugto ng kanilang pinakamataas na panganib, isang sitwasyon kung saan ang banta ay hindi na lamang nagmumula sa mga dayuhang hukbo, kundi mula sa mismong mga kalsada at institusyong kanilang kinatitirikan. Nagsimula ang panibagong kabanata ng kaguluhan sa Tehran, ang puso ng Iran, kung saan ang ikalawang bugso ng malawakang protesta ay hindi na mapigilan. Ito ay hindi lamang simpleng demonstrasyon ng galit. Ito ay isang organisado at sistematikong paghamon sa pag-iral ng Rebolusyong Islamiko. Ang mga ulat mula sa loob ng Iran ay naglalarawan ng isang sitwasyon na labis na ikinababahala ng mga nakaupo sa kapangyarihang isang posibleng pampulitikang lindol na may kakayahang lumunod sa rehimen ni Ali Khamenei. Ang nakakabahalang katotohanan para sa pamahalaan ay ang pagbabago sa demografiya at uri ng mga taong lumalahok sa pag-aaklas. Ang mga negosyante at mga ngalakal sa Grand Bazaar ng Tehran na sa kasaysayan ay siyang naging gulugod ng ekonomiya at matatag na taga-suporta ng mga relihiyosong lider ay naglabas na ng panawagan para sa isang malawakang tigil pasada at welga. Ang panawagang ito ay nakatakdang ganapin sa loob ng 2 araw na sinadyang itama sa ika-40 araw na pagluluksa para sa mga namatay sa unang bugso ng paghihimagsik. Sa kulturang Shia na niyayakap ng Iran, ang ika-40 araw pagkatapos ng kamatayan ay hindi lamang panahon ng pagdadalamhati. Ito ay isang makapangyarihang simbolismo na nagiging gatong sa damdamin ng publiko upang maglunsad ng mas malawak na pagkilos. Ang kasaysayan ng Iran ay puno ng mga patunay na ang ganitong siklo ng pagluluksa at protesta ang siyang naging mitsa ng mga rebolusyong nagpabagsak sa mga nakaraang imperyo. Ang desisyon ng sektor ng kalakalan na tumalikod sa gobyerno ay isang estratehikong dagok na mahirap salagi ng dahas. Noong taong 1979, ang mga mangangalakal ding ito ang gumanap ng susing papel upang iluklok ang kasalukuyang sistema. Ngayon, ang kanilang pagbaliktad ay senyales na ang kontratang panlipunan sa pagitan ng mamamayan at ng Estado ay tuluyan ng napunit. Ang pagkawala ng suporta mula sa sektor na nagpapatakbo ng ekonomiya ay nangangahulugan na ang pundasyon ng rehimen ay gumigiwang na, at ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala sa kanila palapit sa isang krisis na hindi na kayang lutasin ng simpleng pagpapakalat ng mga basher o pulisya. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang misteryosong kaganapan ang lalong nagpatingkad sa usap-usapan tungkol sa katatagan ng pamunuan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 37 taon, ang kataas-taasang pinuno na si Ali Khamenei ay hindi dumalo sa taunang pagpupulong kasama ang puwersang panghimpapawid ng Iran. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang seremonya. Ito ay isang ritual na nagpapatibay sa sagradong ugnayan sa pagitan ng pinakamataas na lider at ng sandatahang lakas na nagprotekta sa republika. Ang kanyang pagliban ay itinuturing na walang katulad sa kasaysayan at nagbunsod ng napakaraming espekulasyon. Ito ba ay dahil sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan? O ito ba ay dahil sa matinding pag-iingat dulot ng mga banta sa kanyang seguridad mula sa mga ahente sa loob mismo ng kanyang bakuran? Anuman ang tunay na dahilan, ang mensaheng ipinadala nito sa publiko at sa militar ay kawalan ng katiyakan, isang bagay na hindi kayang ipakita ng isang diktadurya sa panahon ng krisis. Habang ang Iran ay nilalamon ng apoy mula sa loob, ang presyur mula sa labas ay lalo pang hinihigpitan ng mga puwersang kanluranin. Ang administrasyon sa Washington sa ilalim ng direksyon ng nagbabalik na si Pangulong Donald Trump ay nagpadala ng isang napakalinaw at matigas na ultimatum sa Tehran.
Ang mensahe ay direktang ipinaabot sa delegasyon ng Iran na pinamumunuan ni Foreign Minister Abbas Araghchi. Ang anumang susunod na negosasyon ay dapat maglaman ng mga konkretong resulta at mga tunay na konsesyon. Hindi na ito panahon ng diplomasya para lamang sa kapakanan ng pag-uusap. Ang Washington ay humihingi ng mga hakbang na magpapatunay na ang Iran ay handang sumunod sa bagong kaayusan. Ang ultimatum na ito ay dumating matapos ang mga pag-uusap sa Oman, kung saan tahasang tinanggihan ng Iran ang posibilidad na itigil ng tuluyan ang kanilang programa sa pagpapayaman ng uranium, isang bagay na itinuturing ng Estados Unidos na hindi maaaring tawaran. Dahil dito, ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay lalo pang lumawak sa halip na kumited. Bilang tugon sa katigasan ng ulo ng Tehran, ang Estados Unidos ay hindi nag-atubiling ipakita ang kanilang pangil. Ang hayagang pagpapakita ni Admiral Brad Cooper, ang pinuno ng US Central Command, habang suot ang kanyang unipormeng pangdigma sa mga diplomatikong pagpupulong ay isang hindi maitatagong banta. Ito ay sinabayan ng realidad na ang USS Abraham Lincoln, kasama ang buong grupo ng mga barkong pandigma nito, ay nakahimpil na sa karagatan malapit sa Iran. Ang presensya ng ganitong kalaking puwersang militar ay hindi para sa parada. Ito ay paghahanda para sa pinakamalalang posibleng senaryo. Sa kabilang banda, ang Iran ay tila naguhukay na ng kanilang mga trendsera. Si Foreign Minister Araghchi ay naglatag ng mga linyang pula na halos imposible nang baguhin. Iginiit ng Tehran na hindi nila isusuko ang karapatang magpayaman ng uranium sa anumang sitwasyon kahit pahumantong ito sa digmaan. Dagdag pa rito, ang kanilang programa sa paggawa ng mga ballistic missile ay hindi kailanman magiging bahagi ng anumang negosasyon, ngayon o sa hinaharap. Ipinakita rin ng Iran ang kanilang matinding disgusto sa pakikialam ng mga general ng Amerika sa prosesong diplomatiko. Ang mensahe mula sa Tehran ay malinaw. Naghahanda sila para sa dalawang posibilidad, ang pag-uusap o ang madugong komprontasyon, at kumikilos sila na tila ba ang pinto ng diplomasya ay maaari ng magsara anumang oras. Habang ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran ay umaabot sa sukdulan, isang estratehikong pagbabago naman ang tahimik ngunit mabilis na isinasagawa ng Israel sa kanlurang bahagi ng Ilog Jordan. Sa gitna ng maingay na digmaan sa Gaza, sinamantala ng Tel Aviv ang pagkakataon upang muling hubugin ang kontrol sa Bortay o West Bank na itinuturing nilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang seguridad na hindi maaaring ihiwalay sa kabuuang laban. Ang Gabinete ng Seguridad ng Israel ay nagpasadya ng isang serye ng mga hakbang na administratibo at legal na may malawak na saklaw. Ang pokus nito ay ang lupa, ang pagpaplano at ang pagpapatupad ng batas na may layuning gawing normal ang buhay sibil ng mga residenteng Hudyo sa nasabing lugar. Sa isang magkasanib na pahayag ni Defense Minister Israel Katz at Finance Minister Bezalel Smotrich, ipinag-utos ng Israel ang pagtatanggal ng mga limitasyon sa pagiging kumpidensyal na mga rehistro ng lupa sa West Bank. Kasabay nito, tinanggal din ang maraming kinakailangang permit at pinaluwag ang mga regulasyon sa pagbili at pagbebenta ng mga ari-arian. Sa madaling salita, ang mga mamamayang Hudyo ay maaari nang bumili ng lupa at bahay sa West Bank sa ilalim ng mga kondisyong katulad ng sa Tel Aviv. Ito ay isang pagbabagong legal na may napakalaking implikasyon sapagkat tinatanggal nito ang pagkakaiba sa pagitan ng teritoryong sakop ng Israel at ng mga lupaing inaangkin ng mga Palestino. Hindi na ito okupasyon militar lamang, ito ay hakbang patungo sa de facto na aneksasyon. Hindi tumigil diyan ang Israel. Pinalawak din nila ang saklaw ng kanilang pagpapatupad ng batas at pagmamanman maging sa mga lugar na tinatawag na Area A at Area B, mga sonang dating nasa ilalim ng administratibong pamamahala ng Palestinian Authority batay sa mga kasunduan sa Oslo. Ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig na hindi nakikilalanin ng Tel Aviv ang anumang gray area pagdating sa seguridad. Sa kanilang pananaw, ang kawalan ng direktang kontrol ay nagbibigay lamang ng puwang para sa Hamas at iba pang armadong grupo na palawakin ang kanilang impluensya mula sa Gaza patungo sa puso ng West Bank. Ang reaksyon ng mga Palestino ay agaran at marahas. Inakusahan ni Pangulong Mahmoud Abbas ang Israel ng pagsasagawa ng isang sistematikong kampanya upang burahin ang karapatan ng mga Palestino sa kanilang lupain.
Ipinahayag niya na ang mga desisyon ng gabinete ng Israel ay walang bisa sa ilalim ng internasyonal na batas at nanawagan siya sa Estados Unidos at sa United Nations Security Council na makialam. Gayunpaman sa pananaw ng Israel, ang mga diplomatikong batikos na ito ay walang saysay kumpara sa realidad ng seguridad sa lupa. Para sa kanila, ang West Bank ay isang natutulog na bulkan ng karahasan na maaaring sumabog anumang oras kung hindi hihigpitan ang kontrol. Kasabay ng mga kaganapang ito sa West Bank, ang liderato ng Hamas ay patuloy na nagpapakita ng katigasan. Si Khaled Mashal, isa sa mga mataas na opisyal ng grupo, ay nagpadala ng mensahe ng pakikipagtuos. Iginiit niya na hinding-hindi ibababa ng Hamas ang kanilang mga armas at hindi sila tatanggap ng anumang panghihimasok mula sa labas pagdating sa pamamahala sa Gaza. Ang pahayag na ito ay direktang pagbasura sa mga mungkahi ng Amerika at Israel, lalo na sa panahong ang usapan para sa tigil putukan na pinamagitanan ng Washington ay pumapasok na sa ikalawang yugto. Ang yugtong ito ay naglalayong isulong ang demilitarisasyon ng Gaza at ang pag-alis ng kapangyarihan ng Hamas kapalit ng pag-atras ng mga tropang Israeli. Ayon sa taya ng mga opisyal ng intelihensya ng Israel, ang Hamas ay nagtataglay pa rin ng humigit kumulang 20,000 mandirigma at tone-toneladang armas. Ang bilang na ito ay nagpapakita na ang banta ng grupo ay nananatiling malaki at seryoso. Kung hindi tuluyang aalisin ang kakayahan ng Hamas na maglunsad ng digmaan, naniniwala ang Tel Aviv na ang kasaysayan ay mauulit lamang. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng Israel na ang paghihigpit sa West Bank ay isang preemptive na hakbang, isang paraan upang pigilan ang pagbuo ng isa pang Gaza sa mismong gilid ng kanilang mga pangunahing lungsod. Samantala, ang Ehipto ay patuloy na nagsusumikap na gumanap bilang tagapamagitan upang maiwasan ang tuluyang pagkalat ng apoy. Nanawagan si Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati para sa pagtatalaga ng isang internasyonal na puwersa upang bantayan ang tigil putukan sa Gaza. Binigyang diin din ng Cairo ang kahalagahan ng makataong tulong at ang pagsisimula ng rekonstruksyon. Suportado rin ng Ehipto ang isang mekanismo ng transisyon na magbibigay daan sa pagbabalik ng Palestinian Authority sa Gaza sa hinaharap. Subalit, sa harap ng matigas na posisyon ng Hamas at ng mga agresibong hakbang ng Israel sa West Bank, ang sitwasyon sa gitnang silangan ay nananatiling nasa bingit ng isang mas malawak na pagsabog. Para sa Israel, ang mensahe ay malinaw at hindi nagbabago. Ang pambansang seguridad ay hindi kailanman magiging paksa ng tawaran, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkondena ng komunidad internasyonal o ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ang bawat hakbang na ginagawa ngayon sa Tehran at Tel Aviv ay konektado sa isang mas malawak na laro ng kapangyarihan kung saan ang mga lumang alyansa ay sinusubok at ang mga bagong hangganan ay iginuguhit sa pamamagitan ng dugo at diplomasya. Ang rehiyon ay nasa isang masela na balanse at ang anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng kadena ng mga pangyayari na yayanig hindi lamang sa gitnang silangan kundi sa buong mundo. Mula sa nagbabagang mga disyerto ng gitnang silangan, dumako tayo sa mas malamig ngunit higit na mapanganib na laro ng kapangyarihan sa Asya at Europa. Habang ang Iran at Israel ay nagpapalitan ng banta ng digmaan, isang tahimik na krisis ang gumagapang sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Beijing at Moscow. Ang mga pangyayaring ito, bagaman hindi sinasabayan ng ingay ng mga pagsabog, ay may potensyal na magdulot ng mas malawak na pagguho sa pandaigdigang kaayusan. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito tungkol sa mga hukbong naglalaban sa hangganan. Ito ay tungkol sa mga lider na unti-unting nawawalan ng kontrol sa kanilang sariling bakuran at desperadong naghahanap ng paraan upang manatili sa pwesto. Sa Asya, isang pambihirang kaganapan ang yumanig sa diplomatikong sirkulo ng mismong si Pangulong Xi Jinping ng China ang kusang loob na tumawag kay President-elect Donald Trump. Sa mundo ng diplomasya, ang kung sino ang unang tumawag ay madalas na nagpapahiwatig ng kung sino ang may mas matinding pangangailangan. At sa kasong ito, malinaw na ang Beijing ang naghahanap ng katatagan. Ang hakbang na ito ni Xi ay nagaganap sa gitna ng isang matinding internal na kaguluhan sa loob ng People's Liberation Army. Ang mga ulat ng malawakang purga at paglilinis sa hanay ng mga heneral ng China ay hindi na maitatago, isang senyales na ang kontrol ng Partido Komunista sa kanilang sariling militar ay dumadaan sa matinding pagsubok.
Sa nasabing tawag, sinubukan ni Xi Jinping na ilatag ang kanyang pamilyar na estratehiya, ang pagguhit ng pulang linya. Muli niyang iginiit na ang isyu ng Taiwan ay ang pinakamahalaga at pinakasensitibong usapin sa relasyon ng dalawang bansa. Ito ay isang babala sa Washington na huwag nang magbenta ng karagdagang armas sa isla at huwag nang makialam sa tinatawag nilang panloob na usapin. Ang tono ng China ay nagtatangkang magpakita ng lakas at determinasyon, isang klasikong galaw upang pagtakpan ang kanilang kahinaan. Subalit, ang tugon mula sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan ng Beijing. Sa halip na pumasok sa debate tungkol sa Taiwan o magbigay ng anumang pangako, ginamit ni Donald Trump ang isang taktikang pampulitika na kilala bilang paglilihis ng atensyon o distraction. Sa isang malamig at kalkuladong paraan, tinalikuran niya ang usapin ng soberanya at agad na inilipat ang usapan sa kalakalan, enerhiya at ang sitwasyon sa Iran. Ang mensahe ay tahimik ngunit dumadagundong. Para sa Washington, ang mga banta ng China tungkol sa Taiwan ay hindi na prioridad na dapat pag-aksyahan ng panahon sa negosasyon. Ang isyu na itinuturing ng Beijing na usaping buhay at kamatayan ay binaliwala na parang isang maliit na abala sa agenda ng Amerika. Ang kinalabasan ng pag-uusap ay isang diplomatikong kabiguan para kay Xi. Walang nakuhang konsesyon, walang pagbabago sa pulisiya at walang garantiya ng paghupa ng tensyon. Sa katunayan, pagkatapos ng tawag, ang posisyon ng Estados Unidos ay nanatiling matatag. Ang suporta sa Taiwan ay hindi magbabago. Ito ay isang mabigat na dagok sa kredibilidad ni Xi, lalo na sa panahong ang ekonomiya ng China ay dumaranas ng matinding pagbagal. Ang pagbaba ng antas ng pagluluwas, ang pagtakas ng dayuhang kapital, at ang pagguho ng tiwala ng mga mamimili ay naglalagay sa Beijing sa isang posisyong vulnerable. Napilitan silang mangako na bibili ng mas maraming produktong agrikultural at enerhiya mula sa Amerika, isang desperadong hakbang upang amuhin ang Washington na sa mata ng mga estratehikong analista ay pag-amin ng kahinaan. Sa kabilang banda, ang Taiwan ay nananatiling kalmado at matatag. Ang pahayag ni Pangulong Lai Ching-te ay nagpapakita ng kumpiyansa na ang relasyon ng Taipei at Washington ay kasing tibay ng bato. Ang kawalan ng reaksyon ng Amerika sa mga banta ng China ay nagbigay ng karagdagang lakas ng loob sa isla na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa seguridad at estratehiya. Malinaw sa mga kaganapang ito na habang ang China ay abala sa paglutas ng kanilang internal na krisis sa militar at ekonomiya, ang Estados Unidos ay patuloy na humahawak sa puluhan ng patalim sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kung ang sitwasyon sa Beijing ay tungkol sa diplomatikong kahihiyan, ang sitwasyon naman sa Moscow ay tungkol sa pisikal na kaligtasan at paghahanap ng kapalit sa kapangyarihan. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto sa Russia, tulad ni Alexandra Prokopenko ng Carnegie Russia Eurasia Center, mayroong namumuong konsensus sa loob ng mga elite o ang mataas na uri sa lipunang Ruso na kailangan ng palitan si Vladimir Putin. Ang digmaan sa Ukraine na mag-aapat na taon na ay nagsilbing isang psikolohikal na pagbabago para sa mga taong dating tapat sa kanya. Bago ang pagsalakay noong Pebrero ng taong 2022, itinuturing ng marami sa loob ng Kremlin si Putin bilang isang rasyonal na lider, istrikto at marahas, ngunit lohikal. Gayunpaman, habang tumatagal ang digmaan at lumalaki ang gasto sa buhay at yaman, ang paniniwalang ito ay gumuho na. Ang nakakagulat, ang pagnanais na palitan siya ay hindi lamang nagmumula sa mga grupong kontradigmaan. Maging ang mga masugid na taga-suporta ng giyera, kabilang ang mga kilalang vlogger na militar at mga ultranasyonalista, ay nagpapakita na rin ng pagkadismaya. Para sa kanila, si Putin ay naging masyadong malambot at hindi handang gawin ang lahat upang manalo. Ang alaala ng pag-aaklas ng Wagner Group sa ilalim ni Yevgeny Prigozhin ay nananatiling sariwa sa kanilang isipan, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang patunay na ang sistema ay maaaring yanigin. Ang takot ang pangunahing emosyon na nagpapatakbo ngayon sa Moscow. Wala ng panuntunan, wala ng kasiguraduhan. Ang dating kasunduan na katapatan kapalit ng kaligtasan at yaman ay wala na. Ang pag-aresto sa mga matataas na opisyal tulad ng dating ministro ng ekonomiya ay nagpadala ng kilabot sa buong burokrasya.
Napagtanto ng mga elite na kahit na sila ay sumunod ng bulag, maaari pa rin silang maging biktima. Ang resulta nito ay isang sistema ng sariling panlilinlang. Ang mga ulat na dumarating sa mesa ni Putin tungkol sa ekonomiya at militar ay pawang mga kasinungalingan, mga magagandang balita na gusto niyang marinig upang maiwasan ang kanyang galit. Kaya naman, habang ipinagmamalaki ni Putin ang paglago ng ekonomiya, ang katotohanan sa lansangan ay ang mabilis na pagkaubos ng pondo ng bansa at pagbagsak ng kita mula sa langis. Ang pinakamalinaw na ebidensya ng pagkawatak-watak sa loob ng aparato ng seguridad ng Russia ay ang nabunyag na detalye sa likod ng bigong pagpaslang kay Major General Vladimir Alexeyev, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng GRU o ang paniktikang militar ng Russia. Ang insidente ay hindi gawa ng isang simpleng terorista. Ang pangunahing suspek na si Victor, na kasabwat ng bumaril, ay nakilalang isang dating opisyal ng FSB, ang pangunahing ahensya ng seguridad ng bansa at ang suksesor ng KGB. Ang background ni Victor ay hindi pangkaraniwan. Siya ay isang eksperto sa technical na komunikasyon at surveillance at nanatiling konektado sa mga sensitibong unit ng FSB hanggang sa kamakailan lamang. Ang pagkakaroon ng isang dating opisyal ng FSB na sangkot sa pagtatangkang pumatay sa isang general ng GRU ay nagpapatunay ng matinding hidwaan sa pagitan ng mga ahensya ng intelihensya ng Russia. Sinasalungat nito ang naratibo ng Kremlin na ang lahat ng pag-atake ay pakana lamang ng Ukraine. Ang katotohanan ay mas nakakatakot para kay Putin. Ang banta ay nasa loob mismo ng kanyang silid-tulugan. Ang pagkakadawit ng isang veterano ng FSB na may malalim na kaalaman sa mga sistema ng komunikasyon ng militar ay nagpapahiwatig na ang mga paksyon sa loob ng gobyerno ay nag-uumpisa ng mag-alitan gamit ang dahas. Ito ay tanda ng isang digmaang sibil sa loob ng intelligence community. Ang ahensyang dapat sanang nagpoprotekta sa estado ay siya ngayong pinagmumulan ng mga elemento na nagtatangkang likidain ang mga lider ng militar. Ang ganitong uri ng pagkilos ay karaniwang nangyayari lamang sa mga huling yugto ng isang rehimen, kung saan ang iba't ibang grupo ay naguunahan ng kumuha ng pwesto o maghiganti bago tuluyang gumuho ang istruktura. Sa kabuuan, ang mga kaganapan mula sa Tehran, Tel Aviv, Beijing at Moscow ay bumubuo ng isang nakakabahalang larawan para sa pandaigdigang seguridad. Ang mga bansang matagal nang itinuturing na mga haligi ng autoritarianismo ay sabay-sabay na nakararanas ng mga bitak mula sa loob. Sa Iran, ang mamamayan ay lumalaban sa teokrasya. Sa Tsina, ang liderato ay nalilito sa gitna ng paghina ng ekonomiya at kawalan ng kontrol sa militar. Sa Russia, ang mga elite ay naghahanap ng paraan upang iligtas ang kanilang sarili mula sa isang lider na nawalan na ng ugnayan sa realidad. Para sa mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas, ang mga pagbabagong ito ay nagdadala ng parehong panganib at oportunidad. Ang paghina ng mga agresibong kapangyarihan ay maaring magdulot ng pansamantalang kaluwagan, ngunit ang isang sugatang hayop ay mas mapanganib bago ito tuluyang mamatay. Ang kawalan ng katatagan sa mga bansang may hawak ng armas nukleyar at malalaking ekonomiya ay nangangahulugan na ang mundo ay papasok sa isang yugto ng matinding kawalan ng katiyakan. Ang dating kaayusan ay naglalaho at ang papalit dito ay hindi paganap na nabubuo. Sa mga susunod na buwan, ang bawat desisyon, bawat tawag sa telepono, at bawat paggalaw ng tropa ay magkakaroon ng bigat na maaaring magpabago sa takbo ng kasaysayan sa loob ng maraming dekada.